Na-approve na po yung ating 5 billion na loan. O yan ha, kanino ako umutang? Korporasyon ng gobyerno. Inaprobahan na na City Council kagabi. Alam nyo ba, inabot sila ng anong sila tapos? Alas 4? Yung session? Oh, yung appropriation. Yo, what's up? Happy people, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga gayas, nako po, malaking sampal po ito sa muka ng ate natin dyan sa Maynila mga kois, mga gayas. Dahil alam naman natin na transparent si Yorme Isko Moreno, ito na po yung ebidensya. Ito na po yung ebidensya. So, panoorin po muna natin bago po tayo gumawa ng reaction video, mga kois. Okay. So, without further ado, let's begin. Na-approve na po yung ating 5 billion na loan. O yan ha, kanino ako umutang? Korporasyon ng gobyerno. Okay. Inaprobahan na na City Council kagabi. Finish na. Inabot sila ng alas 4. Anong sila tapos? Alas 4? Yung session? Oh, yung appropriation. Oh, finish na. Na-approve na po yung ating 5 billion na loan. O yan ha, mga kababayan. Huwag na kayong maniwala sa chismis. Umutang ako. Ayan, sa akin na galing. Kasi there must be a reason. Yes. Umutang ako. Kanino ako umutang? Sa korporasyon ng gobyerno. Wow. Ano po ibig sabihin? Kanang bulsa, humiram sa kabilang bulsa. Okay. Parehong gobyerno. Yes, tama. Umutang ako. In fact, dalawa yan eh. Ito, gagana na. Meron tayo sa Land Bank, inaayos pa nila yung papel, pero mas mabilis yung DBP. Nagpunta po ako noong isang araw sa DBP. Okay. Naaprubahan na po yung ating 5 billion. Okay, klaro yan. Inutang ko po inutang ko 5 billion pesos. Ayan. Okay, si President Herbosa at saka si Chairman Romulo at top executive ng DBP. Ayan, okay. Sila lahat, mga board of directors. Ang ganda ho ng seremonya yan. Ayan ngayon, Mayor, ba't ka naman nangutang? Yun ang magandang tanong. Kulang ipangutang ko kayo. Okay. Bakit hindi? Dahil yung pangarap kong ospital ng Maynila para sa inyo. Diyan napunta, di ba? Yung Manila Zoo. Okay. Ngayon, inaprobahan na na City Council kagabi. Okay, klaro ha? Inabot sila ng anong sila tapos? Alas 4? Yung session? Okay, dyan tayo. I-stop muna natin dyan. So, klarong-klaro. Sinong nag-aproba ng proposal ni Yorme Isko Moreno? Sino? Siyempre, dadaan sa City Council. Hindi naman pwedeng hindi dadaan yun. Para legal. Legal po yun. Hindi po yun illegal, okay? Dumaan doon yung 5 billion. Para saan? Para sa mga kundo na pinagawa ni Yorme Isko Moreno. Para sa Manila Zoo. Okay, yan. Kitang-kita. Klaro, hindi po ninakaw yung pera. At andyan po nakatayo yung ospital ng Maynila. Tapos yung kondo, binundo at saka condominium. At saka Basico Community. Ayan. Tapos Manila Zoo. Manila Zoo. Ayan. So ngayon, anong participation ni Mayora doon sa mga panahon na iyon? Siya yung vice mayor, okay? So, nagsesyon yung mga city council. Hindi kasama si Yorme Isko Moreno. Siya yung presiding floor leader, okay? Sino yung minority floor leader? Yung kapatid niya, si Philip Lacona. So, ayun. So, bakit niya sasabihin? Parang parinig niya na hindi niya alam na mayroong malaking utang ang Maynila na siya naman
mismo ang nag-aproba mga course, mga gaya. So, klarong-klaro na. O, di ba? So, ano pang paliwanag nila ngayon? Wala na silang lusot. Well, ipagpatuloy na lang natin to. Yung appropriation. Sa In-City Vertical Housing Program. Ayan. Hospital ng Maynila. Ayan. Manila Zoo. Ayan. At yun, mga health centers. And so on and so forth. In fact, inabot po siya na halos sa 5.6. 6 billion. Actually, 7 na. 7 nung una. Tinislas ko muna yung isa. Dahil saka na yun. Napakatalino ni Dahil, Yorme. naman palamuti. Ayan kita. Palamuti. Inuna natin yung Pakinggan. basic health facility. Okay. Ayan. Bakit? Kala ko ba 5 billion lang yung... Tingnan nyo gaano katalino itong taong to. Tinutang mo bakit 5.6? Alam niyo bakit? Alam niyo Bakit? magkano tipid natin? Yung hindi tipid yung nakolekta natin, yung efficiency, 600 million Wow. in 5 months. Ibig sabihin, meron talaga tayo regular na kukuha. Pero pa talaga tayo dapat makuha na hindi nakuha ng mga... Nakarangan desisyon. Hirap yun. Kung sino man. Anong dahilan nila, ewan ko sa kanila. Pero nung tayo naupo, pumasok yung pera. Wow. 600 million. Andun kay Idiot Pati yun. Yun, isinama ko yun. Cuentas claras. Ayan ha. Ngayon, Mayor! Klarong-klaro. Yung 600 million na yun, ayan, sa loob ng 5 buwan, sinong nakabenepisyo noon? Si Idi at Pati lang, hindi po yun pumapasok sa kaban ng gobyerno. Kasama na po dyan yung divisoria na hinawakan ni Idi at Pati. Kung pumasok pa yan sa kaban ng gobyerno, ayan, malaking pira po yun. Pero ngunit sa panahon lang ni Yorme Isko Moreno, na talagang walang magawa si Idi at Pati, ayun, nakulikta po nila lahat iyon. Yan ha, the Capital Report dated December 20, 2019. So, paano nila ito yun, ngayon ito ipaliwanag ni ate? Paano natin babayaran yan? Huwag kayong mag-alala. Makinig. Magaling magbayad ang Maynila. Di ba? Yan, hindi naman maapektuhan. May pag-aaral na ginawa dyan. Bakit ba minamadali mo? Tama. Ayan. Para lahat ng katanungan nyo sa mamaya sa mga commentaries. Transparent talaga yan, ha? Minamadali. Abay, oo naman. Dapat lang. Dapat ang gobyerno lagi nagmamadali. Yan. Kapag magtatatag, magtatayo ng mga pasalidad na kapakipakinabang sa tao. Tama. Hindi yan ipinagpapabukas. Alam niyo bakit? Yung pagpapabukas ng pagpapabukas, at 15 may sweldo ako. At 30 may sweldo na naman ako. Akalain mo natapos ang aking wala akong ginagawa, may sweldo na naman ako. Napakatalino. Kaya wala ko isinasayang na oras. Kaya kailangan magmadali. Bakit? Darating din naman yung pera na yun. Tama. Ipinagpauna ko lang. Bakit to? Yan. Maganda. Ayan, magandang paliwanag yan. Medyo magandang i-share natin to sa ating mga kababayan. Talagang ginagamit yung utak ni Yorme. Taon-taon, bilyon ang makukuha natin sa national government. Sa IRA. Diba, ate? Ang tawag doon, IRA. Tama. Internal Revenue Allotment. Yan ha. Pag-gobyerno na ho ito. Yan. Sinishare lang namin sa inyo. Internal Revenue Allotment. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto ng national government, Talagang ibibigay. yung bahagi ng Porsyento. kita, babalik sa lokal. In this case, Maynila. Maynila. In advance ko lang halos. Yung taon-taon. At hindi lang pwedeng kunin lahat yun. Portion lang. Ang tinutukoy ni Yorme Isko Moreno doon, mga kuis magayas, yung porsyento ng IRA, ng Internal Revenue Allotment ng City of Manila, yan po yung mandanas ruling na talagang yung percent na sa kikitain nyo every year, i-return sa city. Yan yung ibig sabihin ni Yorme Isko Moreno na yun ang magbabayad sa mga inutang kinuha nila sa bangko ng ating gobyerno. Ayan. Klaro yun ha, klaro. Is it logical? Opo. Bakit? Patingnan ninyo ha.
Ito naman, simple economics lang. Yan, makinig. Simple economics lang. Baka nagiging boring na sa inyo. Pero at least you can check this. Nako, Simple maraming hindi po economics lang. nakakalam yan. Kinuha natin 5 bilyon. Okay. Nakapagpagawa ako ng halimbawa, isang gusali. Ngayon, ang halaga ay 5 bilyon. Parehong gusali, gawin ko 5 taon simula ngayon. Hindi ko na siya magagawa sa halagang Bakit? 5 bilyon. Bakit? Ha? Parehong design, parehong dami ng floor, parehong materyales. Ha? Pero yung 5 bilyon na kaya kong ipagpagawa ngayon ng isang gusali, patungkol halimbawa kalusugan, hindi ko na kayang ipagawa sa parehong pera Bakit? 5 years from now. Bakit? That is less 15% in Ayan. terms of value. Ha? Hindi kita maintindihan na may... Kasi mahala yung materyales. Doon, inflation rate. Yeah, yan, inflation rate. Halimbawa lang, sinabi ng BSP, hindi ko alam kung ano ngayon ang inflation rate. Halimbawa, sinabi ng BSP, meron 3% na inflation rate. So, times 5 years, that's 15%. Ibig sabihin, ang pera natin 5 years from now, 5 billion pa rin. Oh. Pero yung halaga ng pako ay, ano ba, 15% ng ano? Oh, may lawyer ka nga pala. Mali ako natanong. Ito, doktor din. Mali natatanong ako. Wala akong mathematician dito. Ay, bagay. De 15%. De, pagpalagay mo na, 750. Oo. So, ang value ng ipatatayo natin building, parehong design parehong design. Pareho. But after 5 years? 5 billion and 750 million. 5 years from now. Yan. Sino natalo? Ay, Tayo. Tayo. Ang tawag doon. Cost? ang I galing. don't know, hindi ako economista. But definitely, I am pretty sure about inflation. So, kung ito ay piso ngayon, 5 years from now, kung 3%, magiging 1 peso and 15 centavos. Okay. O ganun din yung, Sa billion yon, magkano na yon? ganun din mangyayari. Yung sa sinabi natin. Ang galing talaga. Tama ba? 750, 15% of 500 is 10. God. Hindi ko alam. So that's what... Kailangan ko mag-calculator. 500. 750 nga. Ang galing. 750. O yun. Okay ngayon. Naitayo natin ngayon. Nakamura tayo. Bakit? Ang pinagbasihan ng pagkukuhanan ng pera ay future income. Future income. Ang pagkukuhanan ng pera. Ipinagpauna ko lang. Yung kikitain natin next year, year after that, and so on and so forth. Ito maganda. Mas mahaba kung babayaran yan. Long term. Pag long term, hindi nagagalaw yung billion natin. Pumapasok Ayan. pa rin yung pera. Klaro yan. Buwasan lang a few 100 million. Pambayad ng principal at interest. Tanong, may kikita ba? Siyempre. Yung ipinatayo. Sino? Bangko. Nagpautang yung bangko ano yung bangko na yun? Pribado? Hindi. Gobyerno rin. Kaya sinasabi ko siya, ito. Pero mga kois magayas, yung ipinatayo niyang mga kondo at yung Manila Zoo at yung bagong ospital ng Maynila, kikita ng kikita pa po iyon. O diba, ikong ginawa, o ikong gagawin pa yon after 5 years pa, wala ring papasok. Wala ring papasok sa kaba ng gobyerno ng City of Manila. Napakagaling na ekonomista na ito si Yormes Moreno. Mga guys, talaga. Talagang wala po talaga silang kalaban-labang kay Yormes Moreno, mga kuys, mga guys. Dahil, grabe, bago siya gagawa ng moves talaga, ay talagang pinag-isipan yan kung hindi ba logi o alkansi o talagang talo yung kanyang ginagawang proyekto in future. Kaya nga gumawa siya niyan kasi nakita niya talagang kikita po iyon. So bakit ngayon ay hindi po makapagpagawa si Mayura ng kanyang mga proyekto na gaya ng ginawa ni Yormes Moreno, nang kung pagbabasihan din naman sa pagpasok ni Yormes Moreno, zero balance po yung City of Manila, yung kaban ng mga kuis, mga gayas. Dahil yan sa napakatalino at galing ni Yormes. Patuloy mo natin. Ang pamahalaan. May bulsa sa kanan, inilipat lang yung pera sa wakali. Parehong bulsa. Kapakinabangan pa rin ang tao. Bottom line. After yung mga konting pagpapalit. Bottom line.
Pakikinabangan ba ng tao ngayon? Yan. Yung magandang posible. Opo. Yan. Yun ang Kita. hinahabol ko. Kasi napag-iwanan tayo. Ng panahon. Ayan ha. Para kung meron pa ako hindi na sagot sa inyo, Klaro i-comment yun. nyo lang dyan, i-share nyo sa Facebook, tapos i-comment nyo share. lang dyan, baka matsambahan ko, ay pipilitin kong ipaliwanag. So nakita nyo ang intensyon, nakita ninyo ang plano, nakita nyo ang dahilan, at pag-analisa. Pag-analisa, yan. Yan po ang The Capital Report, para at least yeah. fair naman sa inyo. Ano? So, ayan po. Maraming salamat ha, DBP. Land Bank. Pero hindi pa inaayos po ng Land Bank. Mas mabilis yung DBP. Mabilidad yung DBP. Thank you ha, DBP family. Para sa kaalaman ng lahat, mula Apari hanggang Hulo, buong mundo, lang mga Pilipino. Ano yung DBP? Development Bank of the Philippines. Ha? Yan ay pag-aari ng Gobyerno. pamahalaan. So, ayun mga kois, mga gayas! Di ba? So, ano yung konklusyon nyo dyan? Sige nga, comment nga kayo sa inyong mga konklusyon. Ano yung konklusyon sa ginagawa nating video ito? Ang konklusyon dito mga kois, mga gayas, ito po yung sagot sa panay po nila sinasabi. Bawat interview, radyo man yan o sa mga live streaming media about sa utang. Ang konklusyon, alam din naman pala niya, siya naman pala ang nag-aproba. Tapos, saan napunta? Ninakaw ba yung pera? Hindi. Napunta sa mga vertical city o mga pabahay ni Yormisco Moreno like condominium, condominium, Basico community, mga ospital, paaralan, at Manila Zoo, mga kuis, mga gayas, no? So, finish na sila lahat. So, malaking sampal po ito kay Mayora sa mga binabanat niya kay Yorme Isko Moreno. So, paano na yan? Finish na. Alam na. Noon pa man, alam naman talaga ng mga Manileño at taong bayan kung saan napunta at bakit umutang si Yorme Isko sa bangko ng ating gobyerno. So, ngayon, talagang dinidiin nila talaga. So, ngayon, nasagot na po natin yan. Palakpakan. Okay? At dahil umabot kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe at pakikomento ng iyong mga konklusyon about po sa video ito. So, for now, I'm Gan Manila. God first. God bless all. Peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.